Hindi inasahan. Ikinagbulat ng marami ang numero 1 sa senatorial race ngayong eleksyon 2013, si Grace Poe, anak ni FPJ at ni Susan Roses. Bagito sa politika, meron ba siyang ibubuga? Lahat ng atensyon nakatuon ngayon kay Amazing Grace. Ang ganda, Amazing Grace. Po sila? Kilala po ba siyang anak ni FPJ at ni Susan Roses? Oo! Dati po ba siyang MTRCB chairman? Oo! At tumakbo po sa pagka-senador sa eleksyong ito? Oo! Walang iba kundi ang nanguna sa botohan sa pagka-senador, si Senator-elect Grace Poe. Bakit mo gusto maging senador? Para makatulong maibsan ang kahirapan. Sa kanyang campaign ads, simple at malinaw ang pagpapakilala o branding kay Grace Poe. Iboboto ko si Grace Poe. Bukod sa paulit-ulit na paggamit ng magalang na salitang po, si Grace Poe. Si Grace Poe! Opo, tuloy po! Mangkato, may sasabihin ako sa'yo tungkol kay nanay. Bakit? Anong tungkol sa nanay mo? Anak siya ng yumaong Fernando Poe Jr. o FPJ at ni Susan Roses. Pagputihan mo. Parang bukas na libro sa madla, hindi lang sa showbiz, kung paano siya naging unika iha ng hari at reyna ng Philippine movies. Siya'y ampon o hindi biological daughter ng mag-asawa. Sinabi na ang point. Isang kaibigan ang nagdala sa kanya, kina FPJ at Susan Roses, matapos iabandona sa simbahan ng Haro sa Iloilo. Ikwinento ito mismo ni Grace sa akin. Do you know your personal history? Nakwento ba ng mami mo? Ang kwento sa akin ng nanay ko, ako daw ay nahanap sa simbahan ng Haro doon sa kung saan ka kumukuha ng holy water. So parang sabi ko, parang urban legend na, parang legend lang yan, ganyan. Alam mo ba, when I went to Iloilo, I sat beside this priest and he's like, alam mo, kilala kita, ganyan-ganyan. Kilala niya yung adoptive family ko, yung kumuha sa akin doon. At that time, I was campaigning, so guess what? I went there. The 80-year-old woman who first took me in, who introduced me to my ninang, and my ninang eventually brought me to my mom, was there and told me exactly the same story. Nakita kita, nagsisimba ko alas 5 ng umaga. Pag ganun ko, nakita ko may baby doon. Tumakbo ko, natakot ako. Kasi may dugo pa daw, ganyan. In short, the whole story, exactly as my mom told me, I had it videotaped because, di ba, you need that for reference. Sabi ko, sino po yung hindi namin alam. Tapos sabi niya, alam mo, gusto kitang itago, kaya lang, ang nagsabi sa akin na hindi, Chayong, ibigay mo na ang bata kasi mabuting mga magulang yan. Alam mo sino? Sino? Si Cardinal Sid. Siya nagbaptize sa akin. He was the Bishop of Haro. That's why my picture, if you see my baptismal picture, it's Cardinal Sin, the young Cardinal Sin. Wow. Nagtungo ang aming team sa Haro, Iloilo. Doon namin nalaman na ang unang kumupkop sa kanya, nagngangalang Aling Sayong. Ngunit nakabalik na raw ito ng Canada. At ang anak na lamang nitong ang aming naabutan. Ito sa akin yung nakita yan si Grace sa simbahan. May yata yung sugat yan binilihan din na namin sa ospital. Yung mami ko sabi at ginamot at saka binabinyagan niya. Yung ganda naman ni Susan. So absolutely wala kang mga hang-ups about the circumstances of your birth. Pero not because of what my parents made me feel, but what some people would make me feel like, ano ka ba naman, Susan Roses, ang ganda-ganda, tinan mo itsura mo. Kaya FPJ, larger than life, pero ikaw, di ba? So parang, at first gusto ko mag-artista, di ba? Bata, extra. Later on, sabi ko na, ayoko na lang. Kasi hindi competitive. So nung high school ako, nag-iba ako ng landas. Nag-debate team ako, nag-student council ako, hanggang sa UP, yan ang ginawa ko. So,
public persona pa rin. Hindi nangingimi si Grace na pag-usapan ang kanyang pagiging adopted dahil gusto rin daw niyang isulong ang adoption at makatulong sa mga batang wala ng magulang o abandonado. Nagbigay nila sa akin ang pagmamahal na kailangan siguro ng isang tunay na anak eh. Kaya nga gusto kong sabihin sa mga nanay na tunay na nagmamahal sa mga inampon nilang anak. Ako, paano ko si Gina, pero hindi niya ako mahal. Abot pa rin Sige, suukal tayo mata, video ka tayo na maalam. Nais na ibalik ang pagmamahal at karangalan na yan sa akin. Nung siya'y bata pa, nag-artista rin si Grace. Pero kalaunan, nawala siya sa limelight. Kumuha ng kursong Development Studies sa University of the Philippines sa Manila sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, nagtungo ng Boston College sa Amerika para sa kursong Political Science. Political science din pala. Kaya, okay siya sa college. Okay siya. Political science pala, sa Boston pa. Sunod na lang siyang nakita ng publiko nung namatay si FPJ taong 2005. We're not trying to replace my dad because that's irreplaceable. We can't really do the things that he did. Huwag po kayong matakot na magkakaroon ng SPG at mahuhulog yung mga Nung nagpalit ng administrasyon at si Pangulong Aquino na ang naluklok, binigyan niya ng posisyon si Grace Poe bilang chairman ng MPRCB. Bago raw sinuong ni Grace ang mundo ng politika, mataimping muna siyang nagdasal sa simbahan ng Quiapo. Sabi ko, Diyos ko, sabihin mo ang sa akin kung dapat mo gawin ito, hindi ko alam. So, nagmamadali ako. Pagkatapos naman, siyempre, medyo luhaan pa ako eh. So, nagmamadali ako na umalis ng lugar. Hanggang tungod kami kay Grace Poe. Hindi tumuloy mo, ha? Grace Poe. Sino na akong mga basta isang guy na sabi niya, alam mo, support ako si daddy mo noon. Ay, narinig daw niya, may balak akong tumakbo. Basta yung una niya sinabi sa akin, Mga hanggang nila. Tulad ng kanyang ama. Hanggang napili nitong huli bilang isa sa mga kandidato ng Team Pinoy sa pagka-senador. Nung una, laglag siya sa mga survey pero unti-unting nakapasok. last survey, wala ka dun sa top 1, 2, 3. Biglang, ito na, nung pumasok yung mga numero, biglang andun ka na, number 1. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Basta ang dasal ko sa Diyos, lagi sinasabi ko, Lord, kung papalagan na manalo ako, sana naman, huwag niyo ako ilagay sa 11 or 12. Kasi nakaka-nervous yung posisyon na yan. Nagkakaroon pa ng konting debate. Ilagay niyo naman po kasi medyo komportable. Ang harap ng panalo, no? Puro galit pa pakiramdam na ako. Ano ma'am? Pero boss, hindi dahil sa nanalo ka o natalo. Ang importante, pinaglaban mo yung paniniwala mo. Merry Grace Poe. Nagulat, hindi inasahan na sa listahan ng mga nanalo senador, siya pala ang nagiging numero 1. Dito lamang Miyerkules, kabilang siya sa mga iprinoklama. Pero dahil siya ang numero 1, malaki ang inaasahan sa kanya. May picture siya nung maliit Binigyan ka kasama ng si pork barrel, what Carmen. will you do with it? Ang importante talaga, sa kahit na ano, yung discretionary part kasi, yun ang nakaka-corrupt. Yung ba, bahala ka kung saan mo gusto ibigay. Kaya yung iba sa mga NGO, na hindi masuri kung ito ba ano. Para sa akin, kung tatanggalin ang pork barrel, okay lang. Basta, garantihan ng government na ito talaga ay yung pondo na maiipon nila mapupunta sa mga lokal na mga yun nga nangangailangan. The child became important for my mother because syempre adopted siya. And that love na my grandparents gave her is something she wanted to share to the entire nation. And she wanted to continue that platform of my grandfather
and give that to the children. Do you feel that this is a validation na mahal talaga ng tao ang tatay mo? Because the love of the people for him na-transfer sa'yo in these elections. Naniniwala talaga ako dahil nararamdaman ko ito pag nag-iikot ako na talagang mahal na naman si FPJ. Alam mo, yun lang ang kabayaran sa pagiging isang mabuting tao. Hindi nasusukat sa salapi. Yun ay pagmamahal ng taong bayan na siguro yung iba, President yan, ganito mo rin It's very Filipino na sabihin na ako baka tinulungan siya ni FPJ. Nandun na si FPJ sa langit. At I'm sure baka tinulungan niya yung anak niya mag-number 1 o maging senador. Palagi. Nandiyan din po yung kinakausap ko yung tatay ko. Ang dami ng instances dapat nga isulat ko kung saan na parang ang feeling ko, saan ba ako pupunta? At parang may nangyayari na dahil sa kanya. How are you and your half-siblings or your siblings? Admittedly, Lovey kasi is a lot younger than me, di ba? Half my age. So, but she's so sweet. At pag nakita kami, buti hindi mami ang tawag sa akin, ate naman. Pero talagang sinasabi ko, sweetie, kasi she's really nice. So talagang, we're just getting to know each other more now. Tirin mo, nakakausap lang, nag-uwi na tayo ni Fernando po. Sa daling moments na yan, nakita ko talaga kung gaano siya kabait na tao. She's very humble and funny and smart. When she talks talaga, she's very articulate and yung parang you'll be drawn to her because she's so smart. And wala, after nun, parang I really look up to her. Ang kanyang panalo, sinasabing patunay kung gaano pa rin kamahal ng masa si FPJ. Ito rin daw ang kanilang resback sa di umano pagkakadaya niya noong eleksyon ng 2004. Gayunman, dahil sa kung sino siya at kung sino ang kanyang ama at mga magulang, malinaw na sa ngayon, nasa kanya ang simpatya ng publiko. Do you miss your dad? A lot. Itong nanalo ko, para sa kanya to. Talagang parang, alam mo ang kwento ng mga barkada. Siyempre pag kami drama, ganyan. Ang kwento ng mga barkada, naku, siguradong tumatagay na yun doon. Dahil iba may pinagsamahan. Pero I'm sure sinasabi rin nila, your dad must be very proud. I pray. I think he is.